Si Cobb at ang kasosyo niyang si Arthur ay mga tinatawag na extractors. Trabaho nila ang pumasok sa panaginip ng isang tao para magnakaw ng impormasyon mula sa kanilang subconscious. Ginagamit nila ang isang espesyal na military technology para maranasan ang shared dreaming, isang panaginip na sabay nilang pinapasok. Sa kanilang pinakahuling misyon, target nila ang isang Japanese businessman na si Saito. Pero nabigo ang kanilang plano nang biglang lumitaw ang imahe ng yumaong asawa ni Cobb, si Mal, na palaging sumisira sa kanyang mga operasyon. Pagkatapos ng sablay na misyon, nalaman nila na si Saito pala ay hindi totoong target kundi sinusubukan lang sila. Gusto ni Saito na i-hire sila para sa mas mahirap na trabaho, ang tinatawag na inception, hindi para magnakaw ng idea, kundi magtanim ng bagong idea sa isip ng isang tao. Ang target ngayon ay si Robert, anak ng mayamang negosyanteng si Moraes, na nasa bingit ng kamatayan. Gusto ni Saito na itanim sa isip ni Robert ang ideya na dapat niyang buwagin ang negosyo ng kanyang ama. Kapalit nito, pangako ni Saito na gagamitin ang kanyang koneksyon para burahin ang kaso ng pagpatay na ibinibintang kay Cobb para makauwi na siya sa Amerika at makita ulit ang kanyang mga anak. Tinanggap ni Cobb ang alok, kaya bumuo siya ng bagong team. Kasama rito si Eames, isang conman at master sa pagpapalit ng anyo. Si Yusuf, isang chemist na gagawa ng matinding sedative para maging matatag ang panaginip sa loob ng panaginip. At si Aryan, isang architecture student na gagawa ng disenyo ng mundo ng panaginip. Kasama pa rin si Arthur, at syempre, si Saito mismo, na gustong sumama para siguraduhing magtagumpay ang plano. Nang mamatay si Moraes sa Sydney, sinamahan ni Robert ang bangkay ng kanyang ama sa eroplano papuntang Los Angeles. Doon ginawa ng team ang operasyon. Pinatulog nila si Robert at pumasok sa panaginip niya habang nasa biyahe. Gumamit sila ng 3 level ng panaginip sa loob ng panaginip. Sa bawat level, may isa sa team ang may iwan para maghanda ng sipa, isang paraan para sabay-sabay silang magising. Pero delikado ito, dahil sa sobrang lalim ng tulog, kapag namatay ka sa panaginip, hindi ka magigising. Sa halip, mahuhulog ka sa tinatawag na limbo, isang walang katapusang mundo ng subconscious kung saan pwedeng ma-stuck magpakailanman. Sa unang level, panaginip ito ni Yusuf, isang maulan at magulong syudad. Dinukot nila si Robert pero biglang umatake ang mga armado, mga projection ng subconscious ni Robert na nagtatanggol sa sarili niya. Nasugatan ng malubha si Saito. Si Eames naman ay nagpapanggap bilang ninong ni Robert, si Peter, para kumbinsihin si Robert na pagdudahan ang testamento ng kanyang ama. Habang tumatakbo ang laban, minamaneho ni Yusuf ang van na magdadala sa kanila sa ikalawang level. Sa ikalawang level, panaginip ito ni Arthur, isang hotel. Dito nila niloko si Robert, pinaniwala siyang si Peter ang nagplano ng kanyang pagkidnap. Pinagkakatiwalaan na ngayon ni Robert ang grupo, akala niya ay sila ang tutulong sa kanya. Sa ikatlong level, panaginip naman ito ni Eames, isang malawak na snow fortress. Pinaniwala nila si Robert na nasa loob sila ng subconscious ni Peter, pero ang totoo, mas lumalalim na sila sa isip ni Robert mismo. Habang binabantayan ni Yusuf ang unang level, umatake ang mga kalaban at napaaga ang kanyang sipa, minaneho niya ang van mula sa tulay, kaya nawala ng gravity ang level ni Arthur, at nagkaroon ng avalanche sa level ni Eames. Dahil dito, nagulo ang schedule ng kanilang mga sipa. Si Arthur nag-improvise ng bagong paraan, gagamit siya ng elevator bilang sipa, sabay sa pagbagsak ng van sa tubig, at sa pagsabog sa fortress. Habang tuloy ang operasyon, namatay si Saito dahil sa tama ng bala. Mas malala, pumasok si Mal, ang projection ng asawa ni Cobb at pinatay si Robert sa panaginip. Dahil doon, parehong nahulog sina Saito at Robert sa limbo. Pumasok si Cobb at Aryan sa limbo para hanapin si Robert at si Saito. Dito ikinwento ni Cobb kay Aryan ang totoo, dati, siya at si Mal ay nanatili sa limbo ng halos 50 taon sa loob ng panaginip, at sabay silang bumuo ng sarili nilang mundo. Pero nang magising sila, 3 oras lang pala ang lumipas sa totoong mundo. Dahil sa matinding pagkalito, naniwala si Mal na nananaginip pa rin siya, at nagpakamatay, iniisip na magigising siya sa tunay na mundo.
Bago siya mamatay, ginawang mukhang si Cobb ang pumatay sa kanya, kaya tinakasan ni Cobb ang Amerika, naiwan ang kanyang mga anak. Sa huli, naharap ni Cobb ang kanyang konsyensya at tinanggap na patay na si Mal. Pinili niyang hanapin si Saito sa limbo habang si Arian ay tumulong kay Robert para makabalik. Tinulak niya si Robert mula sa gusali para magising ito. Sa Snowy Fortress, nagising si Robert sa harap ng isang silid kung saan nahanap niya ang ideyang itinanim ni Cobb, na gusto ng kanyang ama na maging sariling tao siya, at hindi lang tagasunod. Isa-isa, nagising ang lahat dahil sa sabay-sabay na sipa. Si Arian tumalon mula sa gusali. Si Eames pinasabog ang fortress. Si Arthur pinasabog ang elevator. At si Yusuf bumagsak ang van sa tubig. Si Cobb naman ay naiwan sa limbo, hanggang sa matagpuan niya si Saito, matanda na. Nagkausap silang dalawa at naalala ang kanilang kasunduan. Sabay silang kumuha ng baril at pagkatapos, nagising na silang lahat sa eroplano. Pagbukas ng mata ni Cobb, lahat ay gising. Tahimik, parang walang nangyari. Nang lumapag sila sa Los Angeles, dumaan si Cobb sa immigration at tuluyang pinayagang makauwi. Sinalubong siya ng kanyang biyenan, si Professor Miles, at dinala sa bahay kung saan naghihintay ang kanyang mga anak. Bago niya yakapin ang mga bata, pinaikot ni Cobb ang kanyang top, ang kanyang totem para malaman kung nananaginip pa siya. Pero bago pa niya makita kung titigil o tuloy-tuloy ang ikot nito, tumakbo siya papunta sa kanyang mga anak at niyakap sila ng mahigpit. Salamat sa panunood, mga Kanoypi. Shoutout nga pala kay Sir Jovel Silvano, shoutout sa iyo Kanoypi. Kung gusto mo pa ng mga kwentong ganito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Dito lang sa Noypi Recap, kung saan ang bawat pelikula, binibigyang buhay sa wikang atin.